Mga kwento ni Felmo. Hudyat kasi yun na may kakaiba sa lugar. Sa tuwing nagsasalita ang gabay ay may kakaibang nararamdaman si Jojo sa kanyang katawan. Hindi maintindihan. Animoy may kuryenteng gumagapang mula ulo hanggang paa. Kasabay nito ay lumalamig din ang kwintas na bigay ni Suran. Nagtanong si Jojo kung ilan bang aswang ang nakasagupa ni Victorio. Ang sabi naman ng kasama, isa lang naman daw noong una pero nagsidatingan daw ang halos 10 aswang. Dagdag ni Victorio, ang uri umano ng aswang na nakasagupa niya ay tinatawag ng kurubo. Lahi itong gabunan, pero mahilig magtago sa ilalim ng lupa. Matagal na umanong nananalasa ang mga kurubo. Nagkaroon daw ng matatawag na digmaan noon. Pangkat na mga albularyo laban sa panig ng kurubo at gabunan. Tama umano ang sinabi ng tatay ni Jojo. Mahirap mahuli ang mga kurubo, lalong-lalo na kapag may araw. Napakagaling nitong makisalamuha na parang normal lang na tao. Pero kapag gabi, bagamat mabagsik ang mga aswang sa dilim, makakaharap naman nila. At ito lang ang pagkakataon para mapatay ang mga ganitong nilalang. Nagbabala din si Victorio. Hindi kumikilos mag-isa ang uri ng aswang na ito. Kung may kurubo sa isang lugar, malaki ang posibilidad na hindi lamang ito nag-iisa. Ang iba ay nagtatago lamang sa dilim. Ganun ba? Narinig ko na din yung patungkol sa mga aswang na yan. Kaso matagal na daw nalipon. Aba, hindi pa pala sila nauubos, no? Tanong ni Jojo. Nandito pa sila. Napakarami pa ng lahi ng mga yan. Sa tingin ko, ang bilang ng mga ganap na kurubo ngayon, lampas 20. Sana naman hindi nila alam ang gagawin nating hakbang. Alam mo, napakalakas ng pakiramdam ng mga aswang na ito eh. Malayo pa lang, alam na nila kung sila ba yung sadya o hindi. Wika ni Victorio. Dagdag nito kay Jojo, kaya daw niya piniling mauna. Hindi dahil sa gusto niyang tiyakin ng lugar kung ligtas pa o hindi. Ang totoong dahilan ay para hindi matunugan ng mga aswang. Kung sabay-sabay silang may tanga na papasok sa gubat, malamang sa malamang ay maaalarma ang mga uri ng aswang na ito. Pero kapag paisa-isa lang, mapagkakamalang gumagala at naghahanap lamang ng mutya. Kapag dumating na sina Tatay Mariano, muling hihiwalay silang dalawa ni Jojo. Lalapit sila ng lalapit. At kapag may pagkakataon na, saka pa lamang nila hamakin ang mismong kuta nito. Basta umano ang mga aswang nakatira din sa nayon na may maraming tao. Walang naging opinion si Jojo. Wala din naman kasi siyang alam patungkol sa aswang na ito. Saka na lamang siya kikilos kapag may kumusyon na. Pero malaki ang tiwala ni Jojo sa kanyang tangan at gabay. Maliban pa dyan ay balot din ng karga ang kanyang katawan. Kaya anumang mangyari, alam niya sa sarili na tatagal siya sa laban. Bagamat hindi pa kailanman nakakasagupa ng aswang. Ayon kay Victorio, sa timog ng pagadian nagmumula ang aswang. Pero lahat, nasa bukid na daw ngayon ng katipunan. Sa liblib na gubat na siyang napakahirap pasukin. Halos kalahati ng lugar na sasakop ng teritoryo ng mga rebelde. May pangilan-ngilang mga nayon sa lugar pero may namumukod tanging nayon na may nakahalong mga aswang na nininirahan. Pero lahat ng normal na tao, mga rebelde. Alam ba ng mga rebelde may kasama silang aswang? Tanong ng bida natin. Hindi ko alam, Jo. Kasi nang pasukin ko yung lugar, hindi naman nakialam sa akin yung mga rebelde. Malamang wala silang pakialam sa isa't isa. Naisip ko baka pinili ng rebelde na manirahan kasama ng mga aswang kasi makakapagbigay hudyat sa kanila kapag may mga militar na hahamak sa lugar eh. Basta huwag lang tayong maging kumpiyansa. Wika ni Victorio.
Yung tapang ni Jojo ay bahagyang bumaba. Walang kasiguraduhan ng sitwasyon. Kapag pinasok na nila ang lugar, malamang ay mapagkakamalan silang espiya ng mga militar. Ang ikinatatakot noon ni Jojo, sina Tatay Mariano at iba pang mga kasama. Kapag nagkamali ng kilos, tiyak magiging dalawa ang kalaban nila. Aswang at rebelde. Magpaganon pa man sa kabila ng agam-agam na ito, hindi ito naging dahilan para sumuko si Jojo. Sakaling mangyari man ang naiisip niya ay hindi niya aatrasan maging ang mga rebelde nun. 3 oras din silang naglakad at ng mga sandaling ito. Napakasama ng panahon. Umaambon at malakas ang hangin. Animoy may paparating na bagyo. Nang marating na nila ang lugar, ang sabi ni Victorio ay maghiwalay daw silang dalawa. At sa loob ng kalahating oras ay makikita ulit sila sa lugar. Dahil maaaring dumating na ang mga kasama. Pagkatapos ng kalahating oras noon, tumangulang ang binata. Naghiwalay nga sila ng lugar. Hindi naman kailangan pang sabihan si Jojo na ang gagawin nila ay pagmamasid. Dahil literal talagang magtitiktik sila sa kalaban. Sa gawing silangan si Victorio, habang si Jojo naman ay sa kanluran. May ilog doon pero hindi naman ganon kalalim. Hanggang tuhod lang. Tumawid ang binata sa may kabila. Walang ibang nakikita si Jojo na mga sandaling ito kung hindi ang makapal na gubat. Kasabay ng iba't ibang huni ng mga hayop, langit-ngit na mga puno, hagapas ng hangin at lagaslas ng tubig sa ilog. Maingat na sinuri ni Jojo ang kondisyon ng lugar. Nasa gilid lamang siya ng ilog nun. Sinisipat niya kung may kakaiba ba. Kasabay nito ay panay bulong niya sa gabay kung may kalaban o banta ba sa lugar. Wala naman. Mga hayop lang. Napakaganda dito. Tayong dalawa sa liblib na lugar at nasa tabi pa ng ilog. Pagkakataon na ito, Jojo. Wika ni Soran. Bigla na lamang itong lumitaw sa harapan ng binata. Halos mapalundag pa sa gulat si Jojo. Idagdag pa dyan na ang mukha ng Reyna ay nakadungaw sa mukha ng binata na animoy makikipaghalikan. Teka, ano ginagawa mo? Huwag sabi, uy! Matagal na akong umiiral sa mundo namin, Jojo. Pero ni isa sa mga kauri ko ay wala akong nagustuhan. Himalang sa tao pala ako magkaka-interes. Ano bang sinasabi mo dyan? Nagmamadali ako ha. Huwag kang makulit. Sandali sabi. Dito ay napatigil ang Reyna. Makikita sa mukha nito na animoy biglang nalungkot. Tumalikod at akmang aalis na. Nakaramdam ng konsensya ang binata. Sa isip-isip niya ay baka nahumaling nga talaga ang kanyang gabay nun. Pero hindi niya pwedeng pagbigyan ito dahil nasa magkakaibang mundo sila. Sandali, huwag kang umalis. Hindi naman sa hindi kita gusto. Alam mo, gustong gusto kita pero kaibigan lang eh. Kung pag-ibig na may pumapagitan eh. Sino ba naman yung hindi papatol sa'yo sobrang ganda mo. Huwag ka nang magtampo dyan, hindi bagay sa'yo. Saan ba pupunta yung lahat doon din naman sa iniisip mo, di ba? Makakawala pa ba ako sa dami ng mga kondisyon mo? Kulang na nga lang patayin mo ako eh. Matapos magsalita ni Jojo, bigla na lang naglaho ang Reyna ng mga tamaho. Kinakausap niya ito pero wala nang bumubulong sa kanya. Hindi na lamang pinagtuunan ng pansin ni Jojo ito. Pagsipat niya sa bandang tawid ng ilog, kahit madilim, naaninag niya na sila Tatay Mariano. Akmang babalik si Jojo nang bigla na lamang siyang nakarinig ng kaluskos sa kakahuyan. Pinakiramdaman ng binata kung hayop sa gubat lang ba ito o hindi. Pero yung kaluskos ay parang malaking nilalang. Kung kaya naman kaagad nang sinuri ito ni Jojo kung saan banda. Kasabay naman ito ay patuloy niyang sangbit na Reyna. Hindi kasi malakas ang pakiramdam ni Jojo kaya hindi siya kampante nun. Hanggang sa natukoy ng binata ang direksyon. Parang nasa kanluran at patungo ang kaluskos sa kanya. Mabilis na naisip ni Jojo na aswang ito. Hanggang bigla na lang may liwanag na lumitaw sa kanyang dibdib nun.
Pagsuri ni Jojo kung ano ito, nanggagaling yun sa kanyang kwintas. Hindi alam ng binata kung bakit pero magagawa mo nang gawin ang gusto mo na hindi napapailalim sa kasunduan ko. Napagtanto ko na wala kang interes sa akin. Galit ako sa iyo. Wika ni Suran. Napailing si Jojo ng mga sandaling ito at halos matawa ang binata sa mga narinig. Nagtatampo din pala yung mga engkanto. Pero magpaganon pa man, nakaramdam siya ng awa dito. Habang nagliliwanag ang kwintas, animoy may mga iba't iba pang pumasok sa kanyang isipan. Mga hindi kaaya-ayang bagay at nakikita niya ang sarili sa gitna ng matinding labanan. Pangitain ang nakikita ng binata noon. Kasabay nito ay naramdaman din niya sa wakas ang presensya ng kung anong umaaligid sa lugar. Madilim, indikasyon na ang papalapit sa kanya. Alagad ng dilim noon. Walang ano-ano ay may naramdaman pa siya sa kabila. 3 ang nakamasid sa lugar. Napabitaw ng mabigat na kataga ang binata at tinawag ang pangalan nila Tatay Mariano na maging alista sila dahil may nakabungad na mga kalaban. Matapos marinig ng kanyang ama ang binitawang kataga ni Jojo noon, kagad din namang nagmungkahi na umatras muna sila Mang Nonoy. Paano ba naman kasi? Kasama si Vilma sa kanila at hindi nito alam kung paano makipag-engkwentro sa mga aswang. Teka po, wala naman akong nararamdamang kakaiba sa lugar. Sandali lang, hindi mapanganib dito. Wika ni Vilma. Malamang may pumipigil sa pangitain mo. Pero yung anak ko, natitiyak kung totoo yung sinasabi niya. Dali na. Oy, Nonoy, saan ka pupunta? Tatawid ng ilog, tutulong ako. Tugon ng matanda. Ako ang iiwan mo sa pamangkin mo, hoy! Lang iya naman, ako pa ginawang gwardya. Dito iya, dito ka lang. Huwag kang aalis sa lugar na ito . Babalik ka agad ako. Mungkahi nitong tatay ni Jojo noon. Magsasalita pa sana si Vilma kaso mabilis nang nakalayo ang Tatay Mariano. Tumawid na rin ito ng ilog at lumapit kina Mang Nonoy at Jojo. Kagad naramdaman ni Tatay Mariano ang kung anong meron sa lugar. Marahil ang naging dahilan na hindi makita ni Vilma ang pangitain dahil ito sa namamagitang ilog. Naiisip ng kanyang ama na baka may nilagay na orasyong bakod sa ilog at ito ang hanggan ng teritoryo. Tay, 2 po sa kabila pero malayo pa. Diyan naman banda natatago yung isa. Pakiramdam niyo po yung lugar . Alam ko naman biyasa kayo dyan. Ako na pong bahala sa kung anong nagtatago dito. Sabi ni Jojo. Matapos makapagsalita ay kaagad nitong pinasok ang loob ng gubat. Sobrang dilim at napakabigat ng presensya sa loob. Animay kulob na lugar at mahirap huminga. Idagdag pa dyan na bigla na lamang umalinsangan ng paligid nun. Kahit malamig dulot ng konting pag-ambon at simoy ng hangin. Nakakatulong kahit papano ang konting liwanag sa kanyang kwintas. Pero hindi ito sumasapat para maging malinaw sa kanya ang landas. Huwag mong sabihin hindi mo nakita, Mariano. Parang wala ka lang . Sabi ni Mang Nonoy. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi kita maintindihan. Bulag ka ba? Nakita mo yung liwanag sa dibdib ni Jojo? Yun na ba yung tangan niya? Kanina hindi ko nararamdaman ang presensya niya habang nakikipagsubukan kay Victorio pero napakalakas ngayon. Naisos, yun lang ba? Ano mo meron kapag lumiwanag ang tangan? Di ibig sabihin nun, lihitin mo ang gamit niya. Tsaka wala na tayong pake kung ano yun. Ang importante siyang posibleng makaresolba sa problema ni Victorio. Tugon ni Tatay Mariano. Hindi naman na nagsalita pa si Mang Nonoy pero nakikita sa mukha nito ang pagkadismaya. Alam sa sarili ni Tatay Mariano na nanghihinayang si Nonoy dahil hindi na pa sa kanya ang gamit. Kaya ganoon na lamang ang interes nitong makita at malaman kung anong bisa. Baka umabot pa sa punto na dahil sa pagkahumaling, lamunin ng pagkainggit ang isip ni Mang Nonoy na siya namang dahilan para mag-traidor ito. Si Jojo naman ang mga sandaling yon, nakaramdam ng pagkahilo.
pero kaya niya namang dalhin ang katawan. Kala ko pa naman magiging na madali. Ba't ganito yung presensya dito? Parang hapong-hapo ako. Wika ni Jojo sa sarili. Nakarating na siya sa lugar kung saan dito niya hinalang nagtatago ang aswang. Nararamdaman niya pero hindi makita ni Jojo noon. Kung kaya noon na hindi nagpakumpiyansa ang binata. Nagbitaw siya ng mga orasyon. Kombinasyong lokal at hinaluan niya ng Latin. Pagkatapos ay haplos sa tangan at tinikom ang mga kapao. Anumang sandali kapag may bumungad sa kanya, tiyak makakatikim ka agad ito. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla na lamang may dumaan sa kanyang likuran. Sobrang bilis nun. Gumagapang at kaagad naglaho. Hindi na inantay ni Jojo na maunahan siya. Ang pagkilos ng kalaban ay maaaring nililin lang siya nito. Kung kaya naman sumandal ito sa isang malaking puno nun. Dito ay natitiyak niya sa sarili na kapag may umatake sa kanya ay magmumula sa harapan. Maigi niyang pinapakinggan ang kaluskos sa mga tuyong dahon hanggang sa may naaaninag siyang nakatayo sa malaking ugat ng kahoy. Nakadipa ang mga kamay nito at kitang-kita niyang nagbabagang mga mata. Hindi gumalaw si Jojo. Hindi din siya nagpadaig sa takot. Pinag-aralan niyang maigi ang galaw ng kalaban. Hanggang sa unti-unti itong umupo at gumapang pababa na animoy gagamba. Narinig ni Jojo ang hangos at tinig nito na para bang galit na aso. At nang ilang distansya na lang, huminto ang nilalang at kinakahig ang mga paa sa lupa. Isang indikasyon na bumibuelo ito ng paglundag sa kanya. Bago pa mangyari yon ay mabilis na sinugod ng binata kasabay ng malakas na pagsipa ito. Pero hindi niya natamaan. Napakabilis na kailag ng nilalang na yon. Pero kaagad din naman niyang sinundan ng pag-atake. Nilundagan ito ng binata at dinaganan. Dito na niya malinaw na nakikita ang figura, lalo na nang matamaan ng liwanag mula sa kanyang kwintas. Hindi lang pala aso ang tinig nun, kundi pati mukha ay aso talaga na may katawan ng tao. Napakabaho ng hininga at ang tigas ng katawan. Pinagsusuntok ito sa mukha ni Jojo. Parang kalabasang nabasag ito at binawian kagad ng buhay nun. Matapos noon ay kinaladkad ni Jojo ang labi ng aswang palabas ng kakahuyan. Ito ay para ipakita sa mga kasama ang itsura ng nilalang na yon. Nang masilayan naman ito ni Tatay Mariano at Mang Nonoy ay nagulat ang dalawa. Napagalitan pa si Jojo ng ama. Hinagis niya kasi ang labi sa harap mismo nila Mang Nonoy noon. Aray ko! Huwag ka namang mga apak ng paa dyan, Nonoy. Ikaw talaga. Sarap mong... ba't mo naman hinagis? Kala ko susunggaban ako eh. Kurubo to ah. Paano mo napatay ang bagsik nito? Hindi na nagsalita si Jojo. Ngumiti lamang ito na animoy tuwang-tuwa sa tatay niya at kay Mang Nonoy. Lalo na si Mang Nonoy. Nakakapit pa sa bisig ng tatay. Hanggang sa maya-maya lang ay magkakasunod na ungol at pag-angil ang umalingaw-ngaw sa lugar. Nanggagaling ito kung saan naroroon ang dalawa pang aswang. Mabilis na tinungo ni Jojo. Sumunod naman ang dalawang matanda at nagtutulakan pa. Pagkapasok ni Jojo sa parting silangan ng gubat, nadatnan niyang nakahandusay at sugatan ng isang aswang. Bagamat buhay pa ito pero halatang inaantay na lang ang kamatayan. Sa unahan ni nakarinig ang binata na magkakasunod na kalabog. Kasabay nito ang boses ni Victorio. Hindi nag-aksaya ng oras si Jojo. Paglapit niya doon ay nakita niyang nakikipagbuno si Victorio sa isang aswang. Pero hindi gaya ng nauna. Si Victorio ang sugatan ng mga sandaling yon. Nakikita niyang dihado ito dahil bagsak na ang balikat. Dali-daling lumapit si Jojo at siyang humarap sa kalaban. Salamat! Kamuntikan ka ng mahuli! Wika ni Victorio. Yung aswang naman ay tila nagulat sa pagdating ni Jojo. Unti-unting umaabante ng lakad ng binata hanggang sa ilang distansya na lamang siya sa nilalang. Tinitigan niya ito ng mata sa mata.
Bakit hindi ka kumilos? Takot ka ba? Wika ni Jojo noon. Nanlaki ang mga mata ni Victorio. Hindi man lamang natinag ang binata sa laki at lapad ng nilalang. Parang minamaliit pa umano ito ng binata. Hanggang sa dinakma ni Jojo ang liigan ng aswang na yon. Ganoon na lamang ang pagkawindang ni Victorio nang hindi makagalaw ang nilalang. Bigla na lamang nanigas ang katawan nito na para bang sinimento. Yung mga daliri, nanginginig at kitang-kita ni Victorio na umiiyak ang nilalang na yon. Ito ba'y nagbigay ng sakit sa asawa mo, Victorio? Tanong ng binata. Pero sinabi ni Victorio na hindi umano. Maaaring nagmamasid lamang ang mga aswang sa lugar at naaktuang naroroon sila. Hindi nagsalita ang binata. Sinakal niya ang nilalang hanggang sa tinulak niya ito patungo sa malaking puno. Sa sobrang lakas ni Jojo, naniniwala si Victorio na hindi na ito tao nun. Maya-maya pa'y pinakawalan ng binata ang aswang. Natumba ito sa lupa at tinamakan naman ni Jojo ang ulo niya. Halos lumabas umano ang mga mata sa lakas ng pagkakatapak nun. Kakarating lang ng dalawang matanda. Hindi halos makapaniwala habang nakikita nilang walang kahirap-hirap na pinapatay ni Jojo ang nilalang. Hindi mo na siya anak, Mariano. Tama si Victorio. Hindi na tao yang si Jojo. Kung karaniwang tangan lang hindi ganyan ang kayang gawin. Masahol pa sa demonyo ang anak mo. Wika ni Nonoy. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Kanina ka pa. Hawak ka ng hawak sa kamay ko, Nonoy. Takot ka ba? Balikan mo na lang si Vilma. Susunod-sunod ka tapos hindi ka naman pala mapapalaban. Ako pang ginawa mong gwardya sa pamangkin mo. Wika ng Tatay Mariano. Animoy tutang nabasa ng ulan si Mang Nonoy. Yumuko ito, tumalikod at naglakad pabalik. Kukunin ng matanda ang iniwan nilang kasama. Wala na akong nararamdamang aswang dito. Maaring sa kaloob-looban ng gubat meron, sabi ni Jojo. Ay naman kay Victorio. Sa unahan ay merong 2 bahay. Puro aswang ang nakatira. Tapos ang susunod na nayon, doon na namumugad ang kabuuan ng mga aswang kasama ang mga rebelde. Maging si Victorio na mga sandaling ito ay takang-taka kung bakit may konting liwanag sa dibdib ni Jojo. Sinubukan niyang lumapit para masuri pero umiwas naman si Jojo. Sinabi ng binata na kailangan nilang magmadali. Hindi na lang nagsalita pa si Victorio. Nagmungkahi ito kay Tatay Mariano na sumunod na lamang sila pagkatapos ng 10 minuto. Tumangulang ang matanda. Naunang naglakad si Jojo ng mga oras na yon. Ang lalim na ng gabi, pero naging maganda naman ang panahon. Kung kanina'y umaambon, ngayon ay tanaw na ang mga nagkikislabang bituin sa kalangitan. Kalahating oras ng paglalakad, itinuro ni Victorio ang mga bahay kung saan matatagpuan ito. Pero huminto ang binata. Nakikita niyang tila hirap na hirap na si Victorio. Tinanong pa nito kung ayos lang ang kasama. Humindi ito. Kaya niya lang indahin umano ang sakit pero hindi siya maayos. Huwag daw mag-alala si Jojo dahil maya-maya lang ay magiging maayos ng kalagayan niya. Kusang gagaling ang mga sugat at bali sa balikat nito. Bunga dito ng mga orasyong ginamit niya. Tumangulang si Jojo pero sinabi nito na siya na lang muna ang hahamak sa lugar. Mabuting antayin ni Victorio ang mga kasama. Babalik siya kapag naging ligtas na. Sumang-ayon naman si Victorio. Nagpasalamat ito sa binata kahit alam niyang hindi ito tao pero mabuti naman ang kalooban nun. Umalis si Jojo. Tinungo nito ang lugar na tinutumbok ng kasama. Totoo at may 2 bahay nga pero mga simpleng kubo lamang ito. Pero nakakaramdam si Jojo ng aswang sa lugar. Hindi sa bahay, kundi sa paligid. Huwag ka mag-alala. Kahit nagtatampo ako sa iyo ay hindi naman kita pinapabayaan. Kaya mo yan, Jojo. Huwag ka nalang maingay dyan, Suran. May patampu-tampu ka ba? Tugon naman ni Jojo dito.
Nilantad niya ang sarili malapit sa kabayan. Tutal ay may espasyo naman at natitiyak niyang kapag may magtangka sa kanya, makikita niya ito kaagad. Pero wala man lamang umanong lumitaw. Inantay ni Jojong may lumapit sa kanya pero wala talaga. Hanggang masidlang at alam yun ng binata. Nasa tabi-tabi lang kasi ang mga nilalang at sa pagkakatansya ni Jojo na mga panahon na yon. 4 ang mga ito. Maya-maya'y nabagot ang binata. Pinili lang siya na lamang ang lalapit. Isa sa direksyon na may aswang ay marahan itong tinungo ng binata noon. Pero ganoon na lamang ang pagkagulat ni Jojo nang makita ang isang paslit. Umiiyak ito at nakasuksok sa damuhan. Bumubulong ang gabay na patay ng aswang pero napangunahan si Jojo ng pagkaawa. Bata kasi ito at wala pang kamuwang-muwang noon. Bagamat alam niya sa sarili na kapag lumaki ay magiging masama. Pero bata eh. Maya-maya bigla na lang naglitawan ng ilan pang nakatago. Lahat yan mga bata, Sir Seth. Napabitaw ng mabigat na salita si Jojo at kaagad pumasok sa isip na baka mga anak ito ng mga nasawing aswang. Hindi nakatagal si Jojo. Umalis kaagad ito sa lugar sa tindi ng konsensya. Binalikan niya si Victorio. Pero bumungad sa kanya ang balitang, ang tatay mo lang ang nakarating. Bumalik din kaagad. Nawawala si Vilma, Jojo. Sabi ni Victorio noon. Dali-dali siyang bumalik sa ilog. Dito ay nakita niya ang tatay Mariano na panay tawag sa pangalan ni Vilma kasama si Mang Nonoy. Tila nagtatalo pa ang mga ito at nagsisisiyan. Iniwan ko lang naman baka umuwi. Hindi uuwi yon kung hindi tayo kasama. Walang sapat na tapang yung pamangkin ko. Tugo naman ng matanda. Inawat ni Jojo, hanapin na lamang umano nila ang babae nun. Huwag silang mag-aksaya ng oras sa baka nagudukot ng mga aswang ito. Si Victorio naman, sinabing posibleng nadukot nga ng hindi nila namamalayan. Si Vilma lamang ang walang kakayanan na lumaban kumpara sa kanila. Kaya naging madali ito para sa mga aswang. Dagdag ni Victorio, siya na ang bahala sa pagtugis sa aswang na nagbigay sakit sa kanyang asawa. Maiwan na lamang daw sila sa lugar at hanapin si Vilma. Pero giniit ni Jojo na pwedeng hindi makayanan ni Victorio. Kung kaya naman imbis na si Victorio ang pupunta, si Jojo na lang. Nang sa ganun, may pag-asang magapi ang mga nilalang kahit gaano kadami. Hindi na nagsalita pa si Victorio. Dinig niya ang boses ng binata na sobrang seryoso. Nanlilisik pa umano ang mga mata nito. Maya-maya'y umalis na rin si Jojo. Wala na itong pake kung anong kakaharapin. Ang importante sa kanya ng mga panahon na iyon ay ang malagay sa maayos na sitwasyon ng asawa ni Victorio. Nadaanan niya pa ang mga paslit na aswang pero hindi na sumaglit pa si Jojo noon. Dire-diretso lamang siya sa pagtakbo. Magkakarugtong ang gubat sa lugar kung kaya may landas na sobrang hirap. Hanggang sa maya-maya pa, nakakita ng liwanag si Jojo sa may unahan. Dito ito huminto at nagbasid. May nakikita siya mga tao pero armado ito ng matataas na kalibre ng baril. Sa madaling salita, mga rebelde yung mga ito. Alam niyang nasa lugar na rin siya ng mga aswang. Kagaya ng nakagawian ay hindi muna nagkumpiyansa si Jojo. Maigi niyang pinag-aralan ng lugar. Hanggang sa napili niyang kilalanin kung masasama ba mga rebelde sa pamamagitan ng pagpapakita sa mga ito. Pasimpleng naglakad si Jojo. Tinanggal niya ang kwintas sa leeg at nilagay sa bulsa. Patuloy kasi sa pagliliwanag at nag-iiba-iba ang kulay nito. Habang papalapit sa tumpok ng tao ay nakikita niyang minamasdan siya ng mga ito. Nagkatitigan pa sa isa't isa at talatang nagtataka. Mukhang ginabi ka ata kaibigan. Nasaan na ba mga kasama mong kurubo? Wika ng isa sa mga rebelde. Napagkamalan si Jojo na isang aswang. Kurubo po? Ano po yun? Naligaw po ata ako. Yung kasama ko hinahanap ko kasi nagkahiwalay kami at napunta po ako dito. Ano po bang lugar ito? Pagkukunwari ni Jojo noon.
Narinig niya ang pag-uusap ng mga tao na baka umano espiya kung kaya banatan na lamang nila. Pero may pumigil. Huwag daw munang husgahan. Halata naman daw sa bisita na parang napaka-inosente. Tsaka kung may mga espiya dapat patay na dahil hindi ito makakarating sa kaning lugar. May mga bantay sa gubat na kurubo. Ang hindi nga lang alam ng mga rebelde na wala na ang mga yon. Pinagpapatay na ni Jojo. Maraming bahay sa maliit na nayon doon. Halos magkakadikit ang iba habang ang ilan naman ay nasa tabi ng gubat at walang mga ilaw. Ang nasa gitna lamang ay may mga liwanag na galing sa gasera. Pwede po bang dumito muna ako magpalipas ng gabi? Nakakatakot sa gubat. Hinabol pa nga ako nang hindi ko matukoy kung hayop ba o halimaw eh. Mabuti na lang nilubayan ako. Kita nyo na. Inosente. Kung kalaban pa yan, lulubayan ba yun ng mga bantay? Magagaling ang mga kurubo. Sige, dito ka na lang muna magpalipas ng umaga. Tugon naman ang isa pang rebelde. Hanggang sa bigla namang may nagsidatingang mga tao. 3 ang bilang. Ang isa babae. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Jojo. Ang babae ay walang iba kundi si Vilma. Nakabusa lang bibig at umiiyak habang tinutulak ito gamit ng baril. Rebelde pala yung nakadakip. Naloko nga. Posibleng naibunyag na ni Vilma yung sadya namin sa lugar. Wika ni Jojo sa sarili. Sinalubong naman ng mga kumausap kay Jojo ang mga dumating. Narinig niyang natagpuan daw malapit sa ilog ang babae. Tinanong naman kung anong sadya sa lugar pero hindi nagsasalita. Baka umano espiya kaya dinakip nila. Sumabat naman ang isa pa. Baka umano ito na ang hinahanap na kaibigan ng bisita nila. Tinuro pa si Jojo at nakatingin lahat sa kanya. Napatingin si Vilma pero hindi gumagalaw. Makikitang sobrang takot na mukha nito. Tinanggalan ng busal ang babae. Kasama mo ba siya? Nawawala ka daw at kanina ka pa niya hinahanap. Tanong ng isang rebelde kay Vilma. Sa mga sandaling yun ay sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ni Jojo. Kapag nagkamali ng sasabihin si Vilma, tiyak timbog silang dalawa. Kasama ko siya. Nagkahiwalay kasi kami. Nobyo ko po siya at pinili namin gumala sa gubat. Bigla na lang nawala. Sabi ko naman sa inyo hindi ako espiya eh. Espiya ba yung itsura namin? Umiiyak-iyak pa ang dalaga at nakuha kaagad ni Jojo ang pahiwatig nun. Nagkukunwari din si Vilma. Maaring nabasa ni Vilma ang laman ng kanyang isipan kasi napakalakas nito sa pangitain. Salamat. Ay, Ginoo ko. Nakalimutan ko pa namang may tangan pala yung mga rebelde. Maaring mapatay ako ng mga ito kapag pinaputukan ako ng baril. Wika ni Jojo sa sarili nun. Mabubuti naman umano ang mga rebelde sa lugar. Inaasahan niyang kaya kasama ito ng mga kurubo dahil mapaminsala din. Pero hindi. Taliwas pa nga yung naging resulta. Ang tanong, bakit pabuti ang mga rebelde samantalang napakasama ng mga kurubo? Hanggang sa bigla na lamang pumasok sa isipan ni Jojo na baka hindi lahat ng mga kurubo'y masasama. Baka yung nakainkwentro lamang ni Victorio. O hindi naman kay hindi talaga namiminsala ang mga ito. Kumbaga, nahanap lang yung atensyon dahil sinubukang tugisin ni Victorio. Halo-halong katanungan ang naglalakbay sa isip ni Jojo noon. Magpaganon pa man, nanatili itong kalmado. Nang makalapit sa kanya si Vilma ay niyakap siya ng babae ng mahigpit na siya namang labis na ikinagulat ni Jojo. Kapit na kapit at hinahalik-halikan pa sa mukha. Sinakyan na lamang ito ni Jojo noon para hindi mag-isip na masama ang mga armado. Nakatingin pa naman lahat sa kanilang dalawa. Sinabihan siya ni Vilma na halikan daw siya. Napalunok lang laway si Jojo noon. Ayaw man niyang gawin ito pero napilitan ng binata. Hinalikan ni Jojo ang babae sa pisngi patungong labi. Lagot ako nito kay Suran. Yawa na ni. Huwag ka na magsalita, Jo. Sumakay ka na lang. Sa wakas alam ko na kung anong tangan mo. Galing sa mga inkantong tamaho. Pero huwag ka mag-alala, hindi ko ito pagsasabi. Tara na, alis na tayo dito. Walang imik si Jojo noon. Pakaway-kaway pa ito sa mga rebelde.
Pinapahiwatig na aalis na sila noon. Wala namang pumigil sa kanila kaya ayon, dahan-dahan silang naglakad patungo sa gubat. Nang masiguradong hindi na sila makikita ng mga rebelde, dito palang nagreklamo si Vilma na siya namang ikinagulat ni Jojo. Kung makali ka sa labi, sagad parang tinuto mo. Sinasamantala mo yung pagkakataon na ako pa yung nagkaroon ng kasalanan. Sinakyan ko lang yun at hindi ko kagustuhan yun Wala talagang matinong babae. Wika ni Jojo nun. Ano pakiulit nga? Ni minsan hindi pa ako nagkaroon ng nobyo, Jojo. Berin na berin ako. At ngayon halikan mo ako. Panindigan mo ako Dapat magiging nobya mo na ako. Sus na, wala na. Ganda-loko-loko na tong buhay ko. Saan na ba ako lulugar? Suran, alam kong nakikinig ka. Huwag ka maniwala sa babae niya na. Baka bigyan mo na naman ng kahulugan Wika ni Jojo sa sarili nun. Si Vilma ay parang wala lang ito. Kalmado siya pero halatang seryoso ang binitawang mga kataga. Matapos noon ay tinuro ni Jojo kung saan dadaan si Vilma pabalik. May kailangan pa siyang tapusin sa lugar at gagawin niya itong mag-isa. Pero maraang iginiit ni Vilma na hindi siya aalis sa tabi ni Jojo noon. Baka umano dumating na sa punto na hindi na rebelde ang bubungad sa kanya. Baka aswang na at patay ng dalaga. Sa mga sandaling yon, hindi na lang nagsalita pa itong binata. Naging hati ng isipan niya. Maaari kasi mapahamak ang dilag sa oras na hindi niya ito maprotektahan. Idagdag pa dyan na baka awayin o hindi kaya patay nito ni Suran. Lalo na sa mga sandaling yon at naririnig niya ang gabay at halatang galit. Kahit pa man hindi nagsasabi kung anong dahilan pero alam niyang kinaiiringan nito si Vilma. Sumunod ka sa akin, pero wag kang lalayo. Dito tayo. Wag dyan, makikita ka ng mga rebelde. Dito ka dumaan. Langiya naman Tsaka maging alisto ka Mungkahi ni Jojo nun. Tinungo ng binata ang mga bahay doon na may distansya sa kinaroroonan ng mga armado. Ito yung mga tahanan na wala man lang kailaw-ilaw. Akala niya noon ay iilan lang kaso nang makalapit siya sa lugar, bumungad sa kanya ang mga bahay na magkakasunod at papasok ito sa kakahuyan. Dito ay naramdaman ni Jojo na may aswang sa lugar. Hinawakan niya ang kamay ni Vilma. Sinabihan ng dilag na manatili muna sandali at babalik siya kaagad. Pero hindi pumayag ang dalagita. Sinabi nitong sasama siya kung saan pupunta si Jojo sa mga panahon na yon. Nagpipigil lang ang binata. Gusto niyang buliwan si Vilma kaso mataas ang respeto niya sa dilag. Kung kaya't pinili niya na lamang manahimik habang tumatango. Habang isa-isang sinusuri ni Jojo ang magkakasunod na bahay, nakabuntot sa kanya si Vilma at panay abiso na napakaraming aswang sa lugar. Delikado umano kapag hindi sila nag-ingat. Alam ko, pero mas delikado dahil sumama ka pa. Wika ni Jojo nun. Hanggang sa may 2 tao ang nakita nilang hindi kalayuan. Sa bandang gubat, ilang distansya sa kabahayan. Hindi nag-alangan ng binatang lumapit sa mga ito. Kahit hinihila siya ni Vilma ay hindi nagpapigil si Jojo noon. Hanggang sa nakita niya na sa malapitan ng mga tao. Isang matanda at isang sakto lang sa edad pero patpatin. Hindi armado pero may tangkil na mga itak. May suot ang bawat isa na kwentahe. Animoy garapa ang nakalambitin sa kwintas ng dalawa. Napakabaho din ng lugar. Pamilyar kay Jojo ang amoy na yon. Hindi naman naging mapanga si Jojo. Binati niya ang dalawa ng magandang gabi. Tumugon ng mga ito at nagwika yung matanda ng, Alam ko ang pakay mo, Dong. Hindi ka pa man nagtatanong pero alam ko na ang isasagot. Para makilala mo din ako bago may mangyari. Ako si Iso. Pinuno ng mga kurubo dito. Wika ng matanda. Ganun ba? Malamang ikaw na siguro yung hinahanap ko. Kung iisa lang ang pinuno, maaaring alam mo din yung ginagawa ng mga sakop mo, di ba? Sino sa kanila nangyanggaw sa asawa ni Victorio? Tanong ni Jojo nun. Ngumiti ang matanda at tumango. Tumingin pa ito sa kasama at itinaas ang kamay na animoy may hinuhudyatan sa bandang liblib.
Hanggang sa maya-maya pa, may naglitawan pang mga tao. 3 ang mga ito, puro lalaki. Makikitang kalmado lamang na naglakad patungo sa harapan nila Jojo noon. Alam na ng binata ang pwedeng mangyari. Kaya inabisuan niya kaagad si Vilma na sa oras na may magaganap na laban, humanap ang dilag ng matataguan. Hindi naman nagsalita si Vilma. Tensyonado ang dalagita at hindi mapakali. Dong, sinabi ko naman na ako talaga ang hinahanap mo. Hindi mo ba nakuha ang ibig kong sabihin? Bueno, para maging malinaw, ako ang gumawa noon sa asawa ni Victorio. Bakit? Pinapakailaman niya ang buhay namin eh. Wala naman kaming atraso sa kanya. Wala kayong atraso sa kanya pero sa mga taong hinamak niyo malaki. Walang pagkakaiba yon. Yung kung lahi kayo ng mga aswang, sa aswang lang kayo namumroblema. Hindi niya idadamay ang mga tao. Narinig ko pa namang nangasik kayo at nagkaroon ng digmaan kontra sa mga albularyo. Hanggang ngayon ba hindi kayo tumitigil? Wika ni Jojo. Hindi na nagsalita pa ang matanda. Samantalang yung mga kasama naman itong nasa harapan ni Jojo, nagpalit na ng anyo sa pagiging aswang. Si Vilma ng mga sandaling yon ay hindi napigilang sumigaw na siya namang nagpabati ng atensyon ng mga rebelde pero nakapagtatakang hindi ito lumapit sa lugar. Mga walang pakialam kumbaga. Dito na napagtanto ni Jojo na bagamat magkakasama silang naninirahan dito, hindi sila magkakasundo. Bago pa man may gawin sa kanyang 3 aswang sa harapan ay inunahan na ito ni Jojo noon. Casual lang na pakikipagsuntukan pero kapag tumatama ang kamao ng binata, kitang-kita ang matinding pagdaing sa mukha ng nilalang. Samantalang ang matandang si Iso naman, habang nanonood ay halatang gulat na gulat. Lalo na't isa sa mga kasamahan niyang bumagsak na sa lupa. Madali lang kay Jojo na tinapos ang 3. Dito na siya lumapit kay Iso noon. Galit na galit ang matanda. Binunot nitong itak at lumundag sa lupa. Ang sabi ni Iso ay masahol pa umano sa aswang ang binatilyo. Hinataw ng itak si Jojo. Nakailag, nagip ang paa. Kala niya hindi siya tatablan pero nakaramdam ng pamamanhid ang paa ng binata noon. Pagkapa niya dito ay may mahabang sugat pero hindi ganun kalalim. May sumpa ang sandata niya. Mag-ingat ka at baka mapuruhan ka. Bulong ng gabay. Sineryoso ni Jojo ang labanan. Pero kapag gumagawa siya ng hakbang, kaagad na iiwasan ito ng matanda. Ang masaklap pa, sa tuwing umiiwas ay nag-iiwan ito ng pagtaganon. Kung kaya naman natatamaan si Jojo, dama niya sa katawan ang init na galing sa masaganang dugo. Nag-iisip ng paraan si Jojo kung paano papatay ng nilalang na ito. Kinakausap niya ang gabay pero hindi naman nagsasalita yon. Hanggang sa nagpalit na rin sa pagiging aswang si Iso. Dito na nabahala si Jojo. Karagdagang lakas ang pagiging aswang. Kung hindi niya nga ito mapatamaan sa anyong tao, paano pa kaya sa anyong halimaw? Pero hindi ito naging dahilan para mawalan ng lakas ng loob. Hinantay niya ang aswang at kapag umaatake ito, saka pa lamang siya kikilos. Alam niya sa sarili na nababasan nila lang ang bawat gagawin niya. Maya-maya ay umabante ng lakad patungo sa dilag si Iso. Ano bang sabi ko? Umalis ka kapag may nangyari na, di ba? Wika ni Jojo dito kay Vilma. Sabay sipa dito sa nilalang. Natamaan niyang kalaban. Nawala ng balanse at nabitawan ng itak na dala. Samantalang yung patpating kasama naman ni Iso, hindi na malain ng binata na nasa kiliran niya na ito. Aswang na rin yon at bigla na lamang siyang sinakpal sa mukha. Dahilan namang napuruhan si Jojo noon. Sobrang gulat ang binata dahil malakas ito sa kabila ng pagiging patpatin. Hindi katulad noong nakasagupa niya kanina na walang kahirap-hirap niyang pinagpapatay. Nakaalis na si Vilma pero hindi alam ni Jojo kung saan tumakbo. Nagpatuloy naman sa pagsunggab sa kanya ang mga aswang.
Tumulong na rin si Iso hanggang sa dinala ni Jojo ang laban patungo sa liblib. Sobrang sikip ng lugar. Naiipit man pero pabor kay Jojo gawa ng malalaki ang kalaban. Mas malaya siyang nakakagalaw hanggang sa napuruhan niyo yung patpatin sa mukha nun. Kaagad itong natumba at hindi na nakabangon pa. Ang natira na lamang ay si Iso. Bagamat patuloy ang laban pero hindi na papagod ang matandang aswang. Sobrang liksi pa rin ito. Hanggang sa walang ano-ano. Nasa batok ang kahinaan ng aswang. Kapag napuruhan mo ang batok, kusa na lamang lulubog ang katawan niya. Pagkatapos, tanggalin mo kaagad ang suot na kwintas nang hindi na makalaban pa. Bulong ni Soran. Dito ay naganap ng pagkakataon si Jojo para mapatamaan si Iso. Inambahan niya ito ng pagsuntok pero nang umilag ang kalaban, binago niya ang pag-atake. Niyakap niya ito. Pumihit patungo sa likuran ng aswang. Nagpupumiglas ang kurubo pero matindi ang pagkaipit ng mga paa ng binata sa katawan nito. Dahil namang hindi makawala ang aswang. Buong lakas niyang dinakma ang ulo at paulit-ulit na pinagsusuntok ang batok. Kusa na lamang nawalan ng lakas itong si Iso. Lumuhod ito sa lupa at dali-daling tinanggal ng binata ang suot na tangan niya. Sinuri niya kung anong nangyari dito kaso pagtingin niya sa mukha, nakapikit ang mga mata habang labas ang dila. Patay na. Tinulak na lamang ito ni Jojo gamit ng paa na tumba sa lupa ang nilalang. Itatapon sana ni Jojo ang tangan ng aswang. Pero inabisuan siya ni Soran na ito ang makapagpapagaling sa asawa ni Victorio. Hindi na nagtagal pa si Jojo sa lugar. Kaagad niyang nilikas at tinanap si Vilma. Nakita niya naman kaagad ang dilag. Nasa ilalim ito ng bahay doon nagtatago. Nang masilayan siya ni Vilma, lumabas naman kaagad ang dilag at sumunod kay Jojo habang nililikas nila ang lugar. Samantala sa mga sandaling yon, hindi na magkamayaw sa kakaiyak si Mang Nonoy. Hindi nila mahanap-hanap ang dilag. Wala silang alam na kasama pala ito ngayon ni Jojo. Ang kaniyang tatay Mariano ay at ang iniisip. Nag-aalala na hindi pa bumabalik si Jojo noon. Kalahating oras lang ang namagitan ay bigla na lang bumungad sa kanila si Jojo at Vilma. Nagkatitigan pa sila, hindi nakapagsalita. Mabuti naman at magkasama pala kayo. Hindi ako makapag-isip ng tama dahil sinisisi ko yung sarili ko sa pagkawala mo, Vilma. Bungad ng matanda nun. Ipinaliwanag naman ni Jojo ang nangyari. Hindi niya rin inaasahan na magkikita sila ni Vilma. Dagdag ng binatilyo, rebelde ang nakadakip, hindi aswang. Mabubuti naman ang mga ito na nakatira sa loob ng gubat. Hindi man lang sila nito sinaktan sa kabila ng pagiging dayos sa lugar. Pero ang mga kurubo umano, may ibang mabubuti at may ilan namang hindi. Yung mga mabubuti ay pwedeng ito yung nakasagupa nila malapit sa lugar. Naawa siya sa mga naiwan sa buhay. Natitiyak siyang ang mga namatay dito ay magulang noong 4 na paslit na yon. Bukod pa dyan, maaaring lihitimong aswang nga ngunit ito lang ang namumukod tanging bumukod sa grupo ng mga kurubo noon. Yung 2 bahay na magkakasunod bago marating sa mismong kuta. Siguro yun yung mga mabubuti, Victorio. Kung hindi lang sana naging mapangahas, nadaan sa usapan. May mga anak at maliliit pa. Kailanman hindi ako nakarinig na may mabuting kurubo. Ano't ano pa man, aswang pa rin sila at lika ng dilim. Pag lumaki ang mga pastit na yan, tutugisin ka ng mga yan. Malayo pa naman yun, di ba? Mapaghahandaan ko pa yun at siguro mas malakas na ako kapag nangyari yan. Nga pala, ito yung gamot sa asawa mo. Sabay abot ng kwintas na may nakalambiting garapa. Napatay mo ang salarin, anak? Hindi lang siya basta-basta salarin, tay. Pinuno siya ng mga aswang. Umalis na po tayo dito at baka abutin pa ng umaga. Ay, teka sandali, narito na tayo, Vilma, oh. Pwede mo na akong bitawan. Kanina ka pa nakahawak sa kamay ko eh. Hindi daw kasi kumakalas sa kanyang dalagita. Nagkatawanan naman sina Tatay Mariano at Victorio. Ang sabi pa nito ay hayaan na lamang daw ang dalagita dahil baka kampante ito sa kanya kapag nakahawak sa kamay.
Dumagdag pa dyan si Mang Nonoy. Pares na pares umano ang dalawa. Ang isa ay may malakas na pangitain habang ang isa naman ay bantukan. Bukod pa dyan ang isang maganda habang ang isa naman may itim umano. Anong pares doon? Pati kayo dagdag problema. Kung alam niyo lang sana ang sitwasyon ko, nako, masasabi niyo kahit may tangan ako. Muntik na akong mamatay. Hindi po biro yung tangan na to. May kasamang kamalasan sa buhay . Naunang naglakad si Jojo. Sumunod ka sa kanya kaagad si Vilma. Nagpipigil na lamang si Tatay Marianong matawa kasi baka masagad ang galit ng anak. Nang makarating sa lugar nila ay walang sabi-sabing pinainom kaagad ng likido mula sa garapang asawa ni Victorio. Bigla na lang nagkaulirat ito. Gulat na gulat pa at sinabing bakit umano maraming tao sa bahay nila. Hindi naman kaila dahil nawala sa saktong pag-iisip ang asawa ni Victorio. Dulot ng bisa ng yanggaw na kumapit sa kanya. Minuto lang ang namagitan. Bigla na lang sumuka ang ginang. Hindi napigilang lumabas ng bahay si Jojo at Tatay Mariano. Napakabaho at putik na kulay itim umano yung sukang yon. Tapos gumagalaw-galaw na ito na para bang may lumalangoy na uod. Gumaling na nga ang asawa ni Victorio. Lahat ng yanggaw kapag naisukan ito ang kung anong laman ng tiyan. Mawawala ang bisa. Marami kasing uri ng yanggaw. May dinadaan sa pagkain, palipad hangin, pinapahiran ng laway, pinapatakan ng laway ang tenga ng biktima. May pinapalunok na kung anong bato at marami pang iba. May dinadaan pa nga sa kulam . Sa lahat ng nabanggit ay iisa lamang ang hudyat kapag napagaling na ang pasyente. Kapag sumuka ng biktima at may hindi kaaya-ayang amoy nun. Ganoon na lamang ang pagpapasalamat ni Victorio kay Jojo. Halos lumuluhod pa ito sa kanyang harapan. May hatid lamang ng sagad ang buong pagpapasalamat at pagbibigay respeto. Matapos nun inlaman ng kanilang pangkat ang ginawang pagtulong ni Jojo nun. Naging bantugan, dalubhasa, biyasa at banggiitan ng binata. Lahat nata ng bansag ay tinawag na sa kanya. Pero hindi naging masaya si Jojo. Wala naman siyang interes na makuha ang ganong respeto. Ang gusto lang niya makatulong. Pero itong gabay niya ay hindi pa rin siya tinitigilan. Lalo na nang mapalapit si Jojo kay Vilma, hindi na magkawari ang pagbabanta ni Suran. Ang sabi ng gabay, kung hindi niya makukuha ang kaligayahan sa binatilyo ay tatanggalin niya ang parte ng katawan ng binata na siyang magpapaligaya sa mga tao. Kagad na paisip si Jojo na ang armas niya ito kaya walang nagawa si Jojo. Hindi talaga siya tinitigilan ng reyna. Magpaganon pa man ay malaki ang naging tulong nito hindi para sa kanya, kundi para sa kapwa. Sino ba namang mag-aakala na magkakaroon ng karanasan si Jojo sa buhay na halos hindi ka panipaniwala? Pero sa mga naniniwala lalo na sa mga may tangan, alam nilang umiiral talaga ang mga nilalang at mahihiwagang bagay na katulad ng kay Jojo noon.